Magandang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong makinig sa aking bagong kwento ng kababalaghan? Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng kababalaghan na sadyang tumatak na sa ating isipan at mahirap kalimutan. Ang kwento natin ngayon ay galing sa tunay na karanasan ng aking bayaw. Bandang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi noon at nag-aagaw na ang dilim at liwanag at umaambon-ambon pa. Naarkila ang kanyang tricycle ng isang taga sa amin at ito'y nagpapahatid sa kabilang baryo. At upang mas mapabilis sila, pinili niyang dumaan sa shortcut. Ito ay sabana, makitid na daan sa gitna ng bukid, walang madadaan ng kabahayan, madilim, tanging ilaw lamang ng motor ang nagsisilbing liwanag. Nakarating na sila sa kabilang baryo. At nang maihatid na niya ang kanyang mga sakay, ay agad din siyang nagmaneho pabalik sa amin. At doon nga ulit sa shortcut na iyon, piniling dumaan pa uwi. Habang binabagtas niya ang madilim na daan pa uwi, nailawan ng motor niya ang mag-ina na naglalakad sa kalsada. Kahit na nga umaambon-ambon pa. Ang bata ay nasa edad 4 hanggang 5 sa tansya niya. At nang mapalapit na siya sa kanila, pinara siya ng babae. At dahil gabi na, madilim at umaambon-ambon, naawa naman siya at hinintuan niya ang mga ito at kanyang pinasakay sa tricycle. Kilala ang daan na yun na may mga nagpapakitang mga nilalang. At dahil nga may sakay siya pabalik, napanatag ang loob niya at hindi na siya natakot. Dahil hindi na siya nag-iisang tatahakin ang madilim na daan pa uwi. Nang malapit na sila sa mga kabahayan, ay pumara na ang babae at sinabing, "Dito na lang kami bababa." Agad naman niyang ihininto ang tricycle upang makababa ang mag-ina. Napansin niyang napakatagal naman bumaba ng kanyang mga sakay. Kanina pa niya ito hinihintay na bumaba. At sa kanyang pagtataka, dahil hindi nga bumababa ang mga ito, sinilip niya ang loob ng kanyang tricycle. Laking gulat niya nang makita niyang wala naman pala siyang sakay. Luminga-linga siya upang hanapin kung may mag-inang naglalakad palayo. Ngunit walang katao-tao sa paligid. Bigla na nga siyang kinilabutan, nagtayuan ang kanyang balahibo sa takot. Agad niyang pinasibat ang motor ng mabilis na mabilis. Nang makarating na siya sa lugar namin, doon siya dumiretso sa bahay ng kanyang magulang at kinuwento niya ang nangyari sa kanyang ina at maging sa mga kapitbahay. Nasabi na lang daw ng mga ito na mabuti at isinakay mo dahil kung hindi ay susundan ka ng mag-ina hanggang sa pag-uwi mo. Nang gabing yun, ay hindi siya makatulog sa takot. Kaya siya ay nagpulupot ng rosaryo sa kanyang kamay, sa takot na baka sinundan pa rin siya ng mag-ina hanggang sa kanilang bahay. Kayo, may kwento rin ba kayong nakakatakot na pangyayari sa inyo? Kung gusto nyong marinig ang inyong sariling kwento, maaari nyo itong ipadala sa aking email na ilalagay ko sa description box. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.